Mga ate, dito na kayo. Yan. Ang magiging na pase. Dito ka na, si ate. Para... Okay. So, again, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Okay. Ako nga pala si... Teka. Pagka tinanong ko kayo, anong pangalan ko? Siyempre, din na lang. Diba? Actually, kapag kahit na ikaw ay cum laude ng UP, ikaw ay doktor, ikaw naman ay abogado, tapos ikaw ay ano bang maganda sa engineer. Yan. Tapos ikaw ay scientist. Kaya gagaling na. Pero pag tinanong ko, ngayon lang tayo nakita, ano ang pangalan ko? Natural, baka hindi mo alam. Diba ano? Ngayon, dito. Ano lang ang prinsipyo nun? Simple. Hindi lahat alam ng matalino. Okay, diba? Hindi lahat alam ng matalino. Kagaya, halimbawa na magaling gumawa ng cake. Diba? Talagang layer-layer. Tapos dinadala niya pa sa 5-star hotel. Diba? Ang galing naman gumawa ng cake nun. Diba? No? Pero, hindi niya napag-aralan kung paano gumawa ng puto. Pagawin kaya natin, ano kaya mangyari sa kanya? Di alam. Baka kung anong mangyari sa putong, gagawin niya. Bakit? Kasi, hindi niya napag-aralan. Ganon din naman, sinasabi ko sa kanila, halimbawa, magaling mag-drive ng Bataan Transit, talagang umu-overtake sa zigzag, gano'n. Genesis, gano'n talaga. Tapos may HRM na motor. Ang bilis na makbo nun. Kahit sa zigzag, umu-overtake. Kaya lang, hindi niya napag-aralan mag-bike. Di ba? Kaya, pag pinag-bike natin yon mula dun sa taas ng zigzag pababa, ay pinakamababa sa kanyang gas-gas pagka hindi niya yon hinilalan. Di ba? Pagka hindi niya inakay yon, baka malaglag pa siya dun sa zigzag. Sir, akala ko ba magaling po siya mag-drive ng bus? Oo. Magaling po siyang magpaandar ng motor? Oo. Kaya lang, hindi naman siya nag-aral mag-bike. Kaya, magkaiba yun. Nagkakaintindihan tayo? Again, anong ibig ko sabihin sa inyo? Hindi lahat alam ng matalino. Okay. So, dalawa lang ang mangyayari sa inyo. Papasa, babagsak. Meron tayong exam sa October. Oo. Kaya, July, August, September. Di ba? Ang natitira. Maghihintay tayo ng November, December hanggang May. Actually, parang mas matagal pa ang ating ipaghihintay. Kaya na, i-beat nyo na ngayon. Tamaan nyo na ngayon na makapasa kayo dahil mayroong isang option. Ano yun? Ang ikalawang mangyayari sa inyo, maaari kayong bumagsak. Practical tayo doon. Kailangan mong tanggapin yun. Pagka ikaw ay tumataya ng wedding, di ba, no? Nananalo. Oo. Expect mong matalo ka. Bakit? Hindi naman lahat ng tumataya nananalo. Pero, hindi ko sinabi sa inyo, magsugal kayo. Masama yun. Kaya nga nag-aaral tayo. Di ba? Okay. Again, paano po pag bumagsak kami? Sayang naman po ang ipapasok namin. Di ba? Hindi. Again, balikan natin. Ano ang pangalan ko? Mr. Enrico D. Morilla. Ulit. Sakalawin nila. Enrico D. Morilla. Ayan. Anong pangalan ko? Tama. Ay, mahirap. Tama. Anong pangalan ko? Enrico D. Morilla. Oo. Paano mo nalaman? Sinabi ko. Ano ang ginamit mo para matutunan nito? Ha? Ginamit mo ba? Oo. Tenga. Pag pumasok kasi sa eardrum, lalo na't wala namang katuloy, aakit yan sa nervous system, tapos pupunta yan sa brain. Kakapit yan, parang naka-print. Paglabas niya rito, sino yung negro na nakausap niya ron? Si Mr. Enrico D. Morilla yun. Oo. Pag tinanong ko ulit niyo, ano ba ang trabaho ko? Yan. Naku, hindi na naman alam. Natural, hindi mo alam. Hindi mo pala ako nakita eh. Baka may nachismisan mo dyan. Alam mo. O kaya nasabihan na kita kasi tinuruan ko na yung iba dati eh. Meron ba nandito na tinuruan ko doon? Meron po. Si Sir Bando po. Oo,
District Arts Coordinator. Pangsangay na na tagapag-ugnay ng Alternative Learning System. By the way, ang ibig sabihin ng ALS ay Alternative Learning System. Alternative, pamalik. Learning, pagkatuto, pagkaalam. System sa buong Pilipinas. Oo. Sistema siya. Oo. Isa siyang paraan. So, ang Alternative Learning System kasi, alam ko maraming hindi nakakaalam dito dahil maraming bago. Ang Alternative Learning System ay isa sa 3 bureau ng Department of Education. Isa sa 3 sangay. Bahagi. Yan, para mas malinaw. Okay. Ang una ay yung elementary. Di ba, pinuntahan natin ito, elementary to. Tapos, yung secondary, yung pang high school. Ang alternative, lahat ng hindi nakatapos ng elementarya at yung mataas na paaralan, eto na yung sasalo. Sa elementary, 11 years old pataas. Sa high school, 15 years old pataas. Ibig sabihin, pagka elementary ka, 10 years old ka lang, pababa, hindi ka pwede rito. Pang elementary ka. Yun namang high school, 14 years old pababa, hindi ka pwede rito. Doon ka sa MHS, doon ka sa Liamas, yung kanyang pinapasupang sosyal. Di ba? Malaking bagong bayad doon eh. Kaya huwag mo sasayahin. Sayang. Okay. So, pagka naman mataas na ang edad mo, 11 years old pataas sa elementary, 15 years old pataas sa secondary, dito ka. Lalo na dropouts ka. Hindi ka nakapasok. Namin kayong matalino. Ayan. Gagawin namin kayong matalino. Talaga, sir? Sure yun? Oo, sure yun. Pero muna, sir. Ano bang ibig sabihin ng matalino? Ang ibig sabihin ng matalino, maraming alam. Ulit, ang ibig sabihin ng matalino, maraming alam. Ano ibig sabihin ng matalino? Oo, maraming alam. Alam niyo, pagkatapos ko dito, hindi ako aabot ng 1 oras kasi pang 30 minutes lang ako, yun lang ang bayad sa akin. Wala akong bayad, Sabado ngayon, mahal ko lang kayo. Kaya ako nandito. Kung sila hindi dumating, ako darating. Sabado ngayon, wala akong bayad niya, kaya nandito. Kasi again, mahal ko kayo. Gusto ko, 4, 5, 7, 10 years mula ngayon, angat na ang buhay ninyo. Ayaw kung nandyan lang kayo kung saan-saan. Bakit? Kasi kaya ninyo. Mangangarap tayo. Diba? Ano daw ang gagawin niyo, sir, sa mga bumagsak para hindi naman walang kwento, walang kabuluhan? Gagawin namin kayong matalino. Ano ba ang ibig sabihin ng matalino? Maraming alam. Alam niyo ba ang maaari niyong matutunan ngayon pagkatapos kong magsalita? Una, nalaman niyo kung anong pangalan ko. Pag nakalimutan ng Enrico Di Morilla, hindi ako magaling. Di ba? Ikalawa, nalaman niyo ang trabaho ko. Ako ay District Arts Coordinator sa Maribeles. Ikatlo, malalaman niyo ang Alternative Learning System pala ay ikatlo sa bahagi ng Department of Education. Di ba? Elementary, Secondary, Arts. Di ba? Ano pang malalaman niyo? Na ang matalino pala ang ibig sabihin ay maraming alam. Di ba? Ano pa? Ang matalino pala ay hindi lahat alam. Di ba? 5 na. Ang dami niyo na natutunan. Ano, patuloy ko pa ba? Di ba? Kailangan kasi, una, gagamitin mo ang lahat ng senses mo. Ano yun? Yung paningin, yung pandinig, yung panlasa, kung meron tayong lalasahan dito pag magluluto kayo. Di ba? Yung pandama, kung ano ba ang pakiramdam na nagsasalita, masaya ba siya, malungkot ba siya, o ano ba siya? Oo. Ano pa? Pang-amoy. Mabalot ba itong katabi ko at siya ay hindi natutong maligo bago pumasok dito?